Sa isang maliit na barangay sa Tabingang, dagat na kilala bilang Delmar. Ang buhay ay simple at ang bawat umaga ay sinasalubong ng amoy nga alat at ng tunog ng mabangkang bumabalik mula sa pangingisda. Ngunit sa umagang iyon, mayroong kakaibang sigla sa hangin. Ang matao ay nakakagulo sa daungan, hindi para sa huli ng mangingisda, kundi para sa isang misyon ng pagtulong. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Kapitan Leo, isang binatang kapitan na bagamat bata pa ay kinikilala na sa kanyang galing sa paglalayag at sa kanyang matatak na puso. Siya ang mamumuno sa paglalakbay ng barkong perlas ng dagat, isang lumang ngunit matibay na barko na ngayon ay puno ng relief goods para sa isang malayong islang sinalanta ng bagyo. Kasama niya ang kanyang mapinakakatiwalaang tauhan, si Marco ang kanyang kanang kamay na laging kalmado at maparaan, at si Carlos, isang makising ngunit medyo mayabang na tripulante na laging may baong biro. Nandun din si Isabel, isang magandang volunteer mula sa bayan, na siyang dahilan ng mapasimpleng sulyap at nakakalokong ngiti ni Carlos. Ang simula ng araw ay puno ng pag-asa at tawanan, isang testamento sa kabutihang lupngam, nga taga-barangay Delmar. Ngunit habang papalapit na ang oras ng pag-alis, isang anino ang tila gumuhit sa masayang takpong iyon. Isang matandang lalaki na payat at kuba, na may mukhang sinubok ng panahon, ang lumapit kay Kapitan Leo. Nagpakilala siyang si Lolo Mateo. Ang kanyang nga mata ay malalim at tila may itinatagong lungkot, habang mahigpit niyang hawak ang isang maliit na sako. Nakiusap siya ng buong pagpapakumbaba na isakay siya, kahit sa sahig lang siya umupo, upang personal niyang may hatid ang dala niyang tulong sa isang kamag-anak sa islang kanilang pupuntahan. Bagamat laba sa patakaran at wala siya sa listahan, ang puso ni Leo ay nadala ngawa. Sa kabilang pagtuto ni Carlos na baka maging pabigat lang ang matanda, pumaya si Kapitan Leo. Isang desisyon na tila maliit lamang, ngunit hindi nila alam, ito ang magiging simulang isang bangungot na susubok sa kanilang katatagan at maglalagay sa kanila sa bingit ng kamatayan. Nang iangat na ang angkla at nagsimula ng maglayak ang perlas ng dagat, ang dating maaliwalas na kalangitan ay unti-unting nilamon ng makakapal at maitim na ulap. Ang masayang hiyawan ng nagahatid sa daungan ay dahan-dahang pinalitan ng ugong ng hangin, isang malamig na hihip na nagpatindik sa balahibo ng bawat isa sa barko, isang masamang pangitay ng panganib na nag-abang sa laot. Ang mahinang ugong ng hangin ay mabilis, na naging isang nakatutulik na alulong, na parabang ang kalangitan mismo ay sumisigaw sa galit. Ang perlas ng dagat, na dating matatak na naglalayak, ay naging tila isang laruang bangka na lamang na pinaglalaruan ng isang galit na higante. Ang maalon, na ngayon ay kasing laki ng maburol, ay walang awang humahampas sa katawan ng barko at sa bawat salpok ay umanik ang buong istruktura nito mula sa pundasyon. Ang sahig na kahoy ay dumadausdos at basang-basa at ang bawat hakbang ay isang pakikipagsapalaran. Si Kapitan Leo, na basang-basa na sa pinahalong pawis at tubig ulan, ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang braso ay nangangalay na sa pakpilit na ituwid ang direksyon ng barko laban sa puwersang kalikasan. Carlos, Marco, talyan ninyo ang lahat ng makahon. Siguraduhin ninyong walang makakawala. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos malunot sa ingayng bagyo. Si Carlos, na nawala na ang lahat ng bakas ng pagiging mayabang, ay gumagalaw ng may determinasyon. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinatalian niya ang kagamitan. Si Marco naman ay mabilis na tumutulong sa kanya. Ang kanilang mga kilos ay sabay at sanay na, isang patunay ng kanilang maraming taon ng pagsasama sa dagat. Si Isabel, na may takot sa kanyang nga mata, ay ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan ang ilang tripulanteng nagsimula ng masugatan dahil sa malakas na pag-uga. Pinupunasan niya ang kanilang masugat at sinisikap na maging kalmado, kahit na ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Sa gitnang kaguluhan, sa isang sulok na kabina, si Lolo Mateo ay nakaupo lamang, nakasandal sa pader na tila hindi alintana ang panganib. Ang kanyang mata ay nakapikit, ang kanyang ngalabi ay bahagyang gumagalaw na tila may binubulong na dasal orasyon. Ang kanyang kapanatagan ay isang kakatuwang tanawin sa gitna ng laganap na sindak, isang katahimikang mas nakakabahala pa kaysa sa mismong sigaw ng bagyo. Lumipas ang maoras na tila maaraw
Ang gabi ay bumaksak ng walang babala, hindi dahil sa paglubog ng araw, kundi dahil sa kadilimang dalang ng ulap. Wala silang makita kundi ang puting bulang ng mga alon na sumasalpok sa kanilang barko, mga halimaw na may ngiping handa silang lamunin. At sa kasaksagan ng kanilang pakikipaglaban, isang nakabibinging tunok ang pumunit sa hangin. Isang tunong metal na nakikiskisan, isang malakas na pagsabog mula sa silit ng makina, na sinundan ng isang biglang, nakakakilabot na katahimikan. Ang ugong na makina na nagbibigay sa kanilang ang pag-asa ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang ngayon ay ang walang katapusang dagundong ng karagatan. Nawalan tayo ng makina. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Sa sandaling iyon, alam na nilang lahat na sila ay nasa kamay na lamang ng bayo. Ang perlas ng dagat ay wala ng direksyon. Isang basahang inaanot kung saan man naising ng ngaalon. Si Leo ay walang magawa kundi ang kumapit sa manibela. Ang kanyang mamata ay nanlilisik habang sinusubukan niyang aninagin ang anumang bagay sa kadiliman. Wala. Tanging karimlan at ang walang katapusang pag-uga, inihanda na niya ang kanyang sarili sa pinakamasama. At dumating nga ito. Isang malakas at nakakayanik na pakalabok ang nakpatalsik sa kanilang lahat. Isang tunongang pakayupingang metal at pakabaling ang kahoy ang narinig, na sinundan ng marahas na pagintong ng barko. Nabangga sila. Ang malakas na pakakabangga ay nakpatumba kay Leo, at ang kanyang ulo ay tumama sa isang matigas na bahagi ng barko. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng kadiliman ay ang nagtatakbuhang tauhan, ang sumisigaw na si Isabel, at ang figura ni Lolo Mateo na dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang mga mata ay bukas na at nakatitik sa kawalan. Nang makmulat si Leo, ang una niyang naramdaman ay ang matinding sakit sa kanyang ulo at ang kakaibang pakiramdam ng buhangin sa kanyang pisngi. Ang ingay ng bagyo ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na binabasak lamang ng mahinang paghampas ng ngaalon sa dalampasigan. Dahan-dahan siyang bumangon, ang kanyang katawan ay punong galos at sakit. Nasa isang dalampasigan sila. Ang buhangin ay maitim, halos kulay abo, at ang paligid ay napapalibutan ng isang masukal na gubat. Ang nga puno ay matataas at baluktot. Ang kanilang nga sanga ay tilam nga kalansay na kamay na nakaumang sa kulay tingga na kalangitan. Ang hangin ay mabigat at malakit. May daladalang amoy ngang nabubulok na halaman at ng isang bagay na hindi niya mawari. Isang bagay na sinauna at mapanganib. Ilang metro mula sa kanya, nakasasat at halos wasak na ang perlas ng dagat. Ang kanyang takdan ay bali at ang isang gilid nito ay may malaking butas. Ito ay isang malungkot na tanawin. Ang puntot ng kanilang pag-asa, isa-isa niyang nakita, ang iba pang nga nakaligtas. Si Marco ay tinutulungan si Carlos na bumangon. Si Isabel ay umiyak habang ginagamot ang isang malalim na sugat sa brasong isa pang tripulante. Ang ilan ay nakahandusay at walang malay, habang ang iba ay nakatulala lamang sa kawalan, hindi makapaniwala sa nangyari. Tinipon ni Leo ang lahat ng may lakas pa. Bilangin ang lahat. Suriin kung sino ang nasugatan. Hanapin ang ating first aid kit, utos niya. Ang kanyang boses bilang kapitan ay bumabalik sa kabilang ng sakit. Habang ginagawa nila ang headcon, napansin nilang kulang sila ng tatlo. Tatlong buhay na kinuha ng dagat. Isang mabigat na dagok ang tumama sa puso ni Leo, ngunit isinantabi niya ang kanyang pihati. Kailangan niyang maging matatag para sa mga natitira. Inilabas niya ang mapa at ang kompas mula sa kanyang waterproof na sisitlan. Ngunit habang tinitingnan niya ang mapa, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Walang isla sa kanilang posisyon. Ayon sa lahat ng kanyang SAR at mapa, dapat ay nasa gitna sila ng malawak na karagatan. Ang islang kanilang kinaroroonan ay hindi dapat naroroon. Ito ay isang lugar na wala sa mapa, isang piraso ng lupa na hindi kilala ng mundo. Sa sandaling iyon, natanto ni Kapitan Leo ang buong katotohanan ng kanilang sitwasyon. Hindi lamang sila basta na stranded. Sila ay nawawala. Nawawala sa isang lugar na hindi dapat umiral. At sa ilalim ngang magabaluktot na sangang gubat na iyon, naramdaman niya ang milyon-milyong mata na nakmamasit. Naghihintay sa paglubok ng araw. Ang paglubok ng araw sa islang iyon ay hindi katulad ng karaniwang takip silim na may dalang ginintuang kulay. Sa halip, ang liwanag ay tila sinipsip ng gubat, na nakiwan ng isang malamig at kulay bugaw na kadiliman na mabilis gumapang sa buong paligid. Ang bawat anino ay humaba at nakanyong mahalimaw.
At ang katahimikan ng hapon ay pinalitan ng isang koronang mahindi kilalang tunok. Alam ni Kapitan Leo na hindi sila maaring manatili sa dalampasigan. Kailangan nilang kalungan laban sa lamig ng gabi at sa anumang panganib na nakukublis ang puno. Pinamunuan niya ang isang maliit na grupo kasama sina Marco at Carlos upang mahanap ng masisilungan habang ang iba ay naiwan upang bantayan ang nasirang gamit at alagaan ang sugatan. Bawat hakbang papasok sa gubat ay isang pakikibaka. Ang mabaging ay tilam nga ahas na nakapulupot sa kanilang mabinti at ang madahon ay sumasayat sa kanilang balat na parang malalamig na daliri. Ang hangin ay mabigat, amoy lupa, amoy nabubulok na kahoy, at amoy ng takot. Pakaraan ng halos isang oras na paglalakat sa lalong lumalalim na kadiliman. Isang anino ang natanaw ni Marco sa gilid ng isang malaking pader na bato. Isang kuweba. Ang bunganga nito ay madilim at malawak. Tila isang bukas na bibig na handang lumamon sa sinumang maglakaslop na pumasok. Ngunit sa kanilang sitwasyon, ang madilim na bibig na iyon ay nangangahulugang kaligtasan. Ito ay isang kanlungan. Nakbalik sila upang isama ang iba pa. At sama-sama, dahan-dahan silang pumasok sa kadiliman ng kuweba. Ang loop ay maluwak, ngunit nakakapanlamig. Ang mapader ay basa at madulas, at may mapatak ng tubig na pumapatak mula sa itaas. Ang tunok nito ay umalingaw-ngaw sa buong espasyo. Ginamit nila ang natitirang lakas ng baterya ng kanilang ma-flashlight upang siyasatin ang lugar. Malinis naman ito sa anumang mabangis na hayop, ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin na parabang may nagmamasid sa kanila mula sa mga siwang ng bato. Naktipon sila nga na tuyong sanga at dahon mula sa bunga ng kuweba at sa tulong ng lighter ni Carlos, nakagawa sila ng isang maliit na apoy sa gitna. Ang liwanag nito ay nagbigay kaunting ginhawa. Ang init nito ay tumaboy sa lamig at ang maaninong nilika nito sa pader ay sumasayaw na parang mamulto. Ngunit ang munting liwanag na iyon ay nagsilbi lamang upang palalimin ang kadiliman sa kanilang paligid. Ibinahagi nila ang kaunting pagkain na kanilang naisalba, ilang pirasong biskwit at dilatang sardinas. Walang gaanong nagsasalita. Ang bawat isa ay abala sa sariling iniisip, sa mga nawawalang kasamahan, sa kanilang pamilyang naghihintay sa kanilang pagbabalik. At habang ang gabi ay tuluyang lumalalim, nagsimula ang tunay na pagsubok. Nagsimula ito bilang isang mahinang tunok, isang kaluskos sa mga dahon sa labas ng kuweba. Usa lang siguro, bulong ni Carlos. Sinusubukang pagaanin ang loop ng lahat, ngunit ang kanyang boses ay may bahit ng panginginig. Ang kaluskos ay sinundan ng isang mahabang ungo, isang tunok na hindi galing sa isang ordinaryong hayop. Ito ay malalim at punong piyati, na nakpatayo sa lahat ng kanilang balahibo. Nakatinginan sila. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mamuha sa liwanag na apoy. Sinubukan ni Leo na pakalmahin sila. Mahayop lang iyan sa gubat. Hindi sila sanay sa tao kaya sila maingay. Sabi niya, kahit na ang sarili niyang puso ay kumakabog ng malakas. Ngunit ang tunok ay hindi tumigil. Mayroon ding matunaw na nagmumula sa dagat. Isang kakaibang himik na parang isang malungkot na awit ng sirena. Ito ay mapangakit ngunit kasabay nito ay nakakakilabot na parabang may isang nilalang mula sa kalaliman ang tumatawag sa kanila. Inaakit silang bumalik sa madilim na tubig. Sa loob ng kuweba, ang tanging kalmado pa rin ay si Lolo Mateo. Nakaupo siya malapit sa apoy. Ang kanyang nga mata ay nakatitik sa nagliliyap na kahoy, ngunit ang kanyang atensyon ay malinaw na nasa labas. Hindi siya natatakot. Sa halip, tila siya ay nakikinig. Sinusuri ang bawat tunok na kanilang naririnig. Napansin ito ni Isabel at nilapitan siya. Lolo, hindi po ba kayo natatakot? Tanong ng dalaga. Dahan-dahang itinaas ni Lolo Mateo ang kanyang tingin. Ang takot ay para sa mga hindi nakikinig. Sagot niya sa isang mahinang boses. Ang matunok na iyan ay may sariling wika. Sila ay nagbababala. Ang kanyang nga salita ay hindi nakatulong. Sa halip ay nakdagdag lamang ito sa misteryo at takot na bumabalot sa kanila. Sa kalagitnaan ng gabi, ang nga tunok ay biglang tumigil. Isang bigla ang katahimikan, ang bumalot sa paligid. Isang katahimikang mas nakakabingi at mas nakakatakot kaysa sa mga ingay kanina. Hinawakan lang lahat ang kanilang hininga. At sa sandaling iyon, isang malaking anino ang dumaan sa bungangang kuweba. Saglit na tinakpan ang liwanag ng buwan. Ito ay mabilis lamang, isang iglap,
Ngunit sapat na upang makita ngang lahat ang malaki at hindi makilalang hugis nito. Walang nakakita kung ano ito, ngunit alam nilang lahat na ito ay malaki at ito ay nasa labas lamang, nagmamasid. Isang mahinang hikbi ang kumawala mula kay Isabel. Si Carlos ay napamura ng mahina. Si Leo ay mabilis na tumayo. Hawak ang isang makapal na sanga na nagsisilbing kanyang armas. Sino iyan? Sigaw niya sa kadiliman. Ngunit tanging ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling boses ang sumagot. Nahintay sila. Ang kanilang mapuso ay tila hihinto sa paktibok. Ngunit wala nang sumunod. Kung ano man ang nilalang na iyon, ito ay umalis na. O marahil ay naghihintay lamang. Ang insidenteng iyon ang nagwasak sa natitirang pag-asa at tapang ng grupo. Ang paranoia ay nagsimulang gumapang na parang lason. Ang bawat isa ay nagdududa na sa kanilang katabi. Ang ilan ay tumitingin ng masama kay Lolo Mateo, na parabang siya ang may kagagawan ng lahat. Ang iba naman ay nagsisimulang makbulungan, nag-isip kung paano sila makakatakas. Walang nakatulog ng mahimbing sa gabing iyon. Ang bawat isa ay nanatiling gising. Nakabantay sa apoy na unti-unti nang naupos at nakikinig sa katahimikan na ngayon ay mas nakakatakot na. Ito ang kanilang unang gabi sa islang, walang pangalan. Isang gabi na nagpakilala sa kanila sa isang uri ng takot na hindi nila akalaing iral. Isang takot na nakmumula sa hindi nakikita at isang kasamaang malinaw na nag-aabang. Lamang ng tamang pagkakataon upang magpakita. Kinabukasan, ang sinaang araw na tumagos sa masiwang ng kuweba ay nagdala ng panandaliang ginhawa sa magkaluluwang pagod at takot. Ang liwanag ay tila nagtaboy sa mga anino at sa mga alaalang iniwan ng nakaraang gabi. Ngunit ang ginhawang ito ay mababaw lamang sapagkat sa pakmulat ng kanilang nga mata, ang malupit na katotohanan ng kanilang sitwasyon ay muling bumungat sa kanila. Sila ay mabilanggo ng isang islang wala sa mapa, si Kapitan Leo, na hindi halos nakatulog, ay tumayo ng may bagong determinasyon. Ang pag-asa, gaano man kaliit, ay kailangang hanapin. Carlos, samahan mo ako, sabi niya sa isang boses na matatak. Babalikan natin ang barko. Titiknan natin kung mayroon pa tayong may sasalba. Kailangan nating malaman kung gaano kalaki ang sira. Tumango si Carlos. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang karanasan kagabi ay tila nakalis ng lahat ng kayabangan sa kanyang sistema at pinalitan ito ng isang tahimik na pag-aalala. Nagpaalam sila sa grupo. Naagiba ng utos na manatili silang lahat sa loob ng kuweba at huwag gagawa ng ingay. Habang sila ay naglalakad pabalik sa dalampasigan, ang gubat ay tila ibang-iba sa liwanag ng araw. Ang mapuno na mukhang makalansay kagabi ay mapuno lamang ngayon, ngunit ang pakiramdam na sila ay pinagmamasdan ay hindi pa rin nawawala. Pagdating nila sa perlas ng dagat, ang panandaliang pag-asa ni Leo ay agad na naglaho. Ang pinsala ay mas malala kaysa sa kanyang inaasahan. Ang malaking butas sa gilid ng barko ay tila isang sugat na hindi na maghihilom. Ang makagamitan ay nakalat sa kubierta, basak at walang silbi. Ngunit bilang isang kapitan, hindi siya maring sumuko. Umpisahan natin sa makina, sabi niya kay Carlos. Dahan-dahan silang bumaba sa madilim at masikip na silit ng makina. Ang amoy ng langis sa tubig dagat ay nanunuot sa hangin. Sa unang tingin, ang lahat ay mukhang resultang isang marahas na pakakabangga. Mga tubo ay yupi, mga piyesa ay nakalat. Ngunit si Carlos, na may matalas na mata para sa makinarya, ay may napansin. Lumuhod siya at sinuri ang mapangunahing kabel na kumokonekta sa makina. Kapitan, tawag niya. Ang kanyang boses ay mahina at punong pagtataka. Tingnan ninyo ito. Lumapit si Leo at tiningnan ang itinuturo ni Carlos. Ang isang makapal na kabong kuryente at ang tubo ng gasolina ay putol. Ngunit ang pagkakaputol ay hindi basta-basta. Hindi ito punit o basak na parang resultang puwersa. Ang hiwa ay malinis at tuwid para itong ginamitan ng isang matalas na pamutol. Imposible, bulong ni Leo. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Muli nilang sinuri ang iba pang mali niya at doon nila nakita ang parehong katibayan. Maraming mahalagang koneksyon ang sadyang pinutol. Ang katotohanan ay tumama sa kanila na parang isang malaking alon. Hindi ang bagyo ang sumira sa kanilang makina. Hindi ang pagkakabangga ang dahilan kung bakit sila napatpat dito. Mayroong isang tao sa barko na sinadya itong sirain.
mayroon silang kasamang traidor. Ang malamig na takot na kanilang naramdaman kagabi mula sa hindi nakikitang halimaw sa gubat, ay walang-wala kumpara sa nangingibabaw na kilabot na kanilang naramdaman ngayon. Ang kalaban ay hindi lamang nasa labas, ito ay nasa loob mismo ng kanilang grupo. Nagpapanggap na isa sa kanila. Sino? Sino ang gagawa nito? Tanong ni Carlos. Ang kanyang gakamao ay nakakuyom sa galit. Walang masagot si Leo. Ang mamukang kanyang tauhan ay isa-isang pumasok sa kanyang isipan. Hindi niya kayang isipin na isa sa kanila ay may kakayahang gawin ang ganong bagay. Kailangan nating ayusin ito, sabi ni Leo. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-isip ng solusyon. Kahit anong mangyari, kailangan nating subukang kumpunihin. Kunin natin ang magagamit. Ang kanilang tanging pag-asa ngayon ay ang malaking toolbox na nakatago sa isang nakalok na bodega sa ilalim ng kubyerta. Doon nakalagay ang lahat ng kanilang mahalagang kagamitan para sa pagkukumpuni. Mabilis silang umakyat patungo sa bodega. Ngunit sa pagdating nila, isa na namang masamang sorpresa ang sumalubong sa kanila. Ang kandado ng bodega ay sira, ngunit hindi ito sinira sa puwersa. Ito ay tila binuksan ng maingat, marahil ay ng isang susi o isang bihasang kamay. Nakatinginan sila ni Carlos at may masamang kutob na binuksan nila ang pinto. Ang bodega ay halos walang laman. Ang ilang, mga lumang lubid at walang silbing piyesa na lang ang nandun. Ang malaki at mabigat na kahon ng nga kagamitan, ang kanilang huling pag-asa para makatakas, ay naglaho na parang bula. Hindi, sabi ni Carlos, napasuntok siya sa pader sa sobrang pagkadismaya. Pinlano ito. Pinlano ang lahat ng ito. Ang sinumang sumabotahe sa kanila ay hindi lamang sila nais na ma-stranded. Tiniyak nito na wala silang magiging paraan para makaalis. Bumalik sina Leo at Carlos sa kuweba na may mabigat na puso at masamang balita. Nang marinig ng grupo ang tungkol sa sabotahe at sa nawawalang magagamit, ang takot ay agad na napalitan ng galit at pagdududa. Ang panandaliang pakakaisa na nabuo mula sa kanilang pinagsamahang trahedya ay biglang nakalamat. Isang traidor? May traidor sa atin? Sigaw ng isa sa mga tripulante. Paano nangyari iyon? Makakasama tayong lahat sa gitna ng bagyo. Ang namatang lahat ay nagsimulang maglibot. Sinusuri ang bawat isa, naghahanap ngang anumang senyales ng pakakasala. Ang mabulungan ay naging akusasyon. Ang madating makakaibigan ay nagtitinginan na ngayon ng may paghihinala. At sa huli, ang lahat ng mamatang iyon ay napunta sa isang direksyon. Kay Lolo Mateo. Siya ang dayo. Siya ang huling sumakay sa barko. Siya ang kakaiba at misteryoso. Ang kanyang katahimikan kagabi, na dating nakakabahala lamang, ay ngayon ay mukha ng isang pag-amin sa kasalanan. Ikaw, sabi ni Carlos, na lumapit sa matanda, ang kanyang nga mata ay nag-apoy sa galit. Ikaw ang gumawa nito, hindi ba? Ikaw ang sumira sa makina. Ikaw ang nagtago nga gamit. Ang matanda ay tumingin lamang sa kanya. Ang kanyang muha ay kalmado pa rin ngunit may bakas ng kalungkutan. Ang pahuhusga na nakabatay sa takot ay laging bulak. Iho, sagot ni Lalo Mateo sa isang mahinang tinig. Ang kanyang payapang sagot ay lalo lamang nagsilbing panggatong sa galit ng karamihan. Huwag ka nang magpanggap. Umamin ka na. Sigaw ng isa pa. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Si Leo ay pumagit na. Sinusubukang awatin ang nakakagulong na tao. Tumigil kayo. Wala tayong patunay. Hindi tayo maaring magbintangan ng ganito. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila walang bigat. Ang lason ng paranoia ay kumalat na. Ang kanilang maliit na grupo ng survivor ay nabasak na. Ang tiwala ay nawasak. At sa lugar nito ay ang pagdududa at takot sa isa't isa. Natanto ni Leo na ang halimaw sa labas ng kuweba ay hindi na ang kanilang pinakamalaking problema. Ang tunay na panganib ay ang halimaw na nagsisimula ng mabuhay sa loob ng kanilang nga puso. Ang araw pagkatapos ng mapait na pagtatalo ay dumaan sa isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang dating samahan ng matripulante ay tuluyan ng nabasag at ang kuweba ay nahati sa mga hindi nakikitang linya ng kawalan ng tiwala. Sa isang panik ay ang karamihan na ang nga mata ay puno nga pagdududa at galit sa tuwing napapatingin kay Lolo Mateo. Sa kabilang panik naman ay si Kapitan Leo kasama sina Marco at Carlos na sinusubukang manatiling neutral ngunit hindi may tago ang bigat ng responsibilidad at pag-alala. Si Lolo Mateo
ay nanatili sa isang sulok, tila isang islang, nag-iisa sa gitna ng karagatan ng hinala. Ang apoy sa gitna nila, na dating simbolo ng pagkakaisa, ay nagsilbi na lamang ngayon bilang isang saksi sa kanilang pakakawatak-watak. Isang tripulante, isang mainitin ang ulo na nangangalang Rico, ang pinakamaingay sa lahat. Siya ang unang nakbintang kay Lolo Mateo at hindi tumigil sa pagpaparining ng masasakit na salita. Hindi ako mananatili dito kasama ang isang demonyo, deklara niya ng gabing iyon. Mas gugustuhin ko pang matulog sa labas kaysa makisalo sa hangin na hinihinga niya. Sa kabilang ng gababala ni Leo tungkol sa panganib sa labas, hindi nakpaawat si Rico. Naglatak siya ng isang lumang kumot malapit sa bungangang kuweba, sapat na malayo sa grupo upang iparamdam ang kanyang pakasuklam, ngunit sapat na malapit pa rin para maabot ng liwanag ng apoy. Iyon ang kanyang huling pagkakamali. Ang gabi ay muling bumaba, at kasama nito ang pagbabalik ng nga nakakakilabot na tunok mula sa gubat. Ngunit ngayon, ang takot ng matripulante ay doble na. Takot sa hindi kilalang halimaw sa labas, at takot sa kasamahan nilang traidor sa loop. Walang nakatulog, ang bawat isa ay alerto sa bawat kaluskos sa bawat anino. Sa kalaliman ng gabi, isang matinis at biglaang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw na punong sindak at sakit, na agad ding naputol, na parabang may isang kamay na marahas, na tumakip sa bibig na pinakmulan nito. Lahat ay napabalikwas. Madaling kinuha ni Leo at Carlos ang mga nababagang sangamule sa apoy at tumakbo patungo sa bungangang kuweba. Ngunit wala na sila rong naabutan. Ang kumot ni Rico ay gusot at punit, ngunit si Rico mismo ay wala na. Naglaho na siya sa kadiliman. Ang sumunod na umaga ay puno ng isang bagong uring takot. Hindi na ito basta hinala o paranoia. Ito ay ang malinaw na katotohanan na isa sa kanila ay patay na. Isang desperadong paghahanap ang inilunsad, ngunit walang naglakasloob na pumasok ng malalim sa gubat. Naglakad lamang sila sa gilid ng dalampasigan at sa hangganan ng mapuno. Ang kanilang nasigaw ng Rico ay tila nilalamon ng makakapal na dahon. Si Isabel, na may maluha sa kanyang mamata, ang unang nakakita nito. Sa ilalim ng isang malaking puno ng balete na may mga ugat, na tila mga galamay ng pugita, nakasabit sa isang mababang sanga ang isang piraso ng pamilyar na tela. Ito ay bahagi ng paboritong damit ni Rico. Isang asul na kamiseta na may disenyo ng palma. Ngunit ang dating matingkat na kulay nito ay nabahiran, na ngayon ng maitim at tuyo ng dugo. Ang tela ay punit-punit, tila hinilang isang bagay na may matatalas na kuko. Sa panan ng puno, sa malambot na lupa, mayroong mabakas. Ngunit hindi ito bakas ng tao o ng anumang hayop na kanilang kilala. Ito ay mahaba at malalim, na may mga marka ng kuko na bumaon ng husto sa lupa. Ang pakatuklas na iyon ang nakpatibay sa kanilang pinakamasamang kinatatakutan. Ang kanilang sitwasyon ay hindi na lamang tungkol sa pagiging stranded. Sila ay nasa isang teritoryo ng isang mga ngaso at sila ang nagsisilbing biktima. Ang piraso ng duguan at punit na damit ay dinala pabalik sa kuweba at ito ay nagsilbing isang bandilan ng kamatayan na nagwaksi sa lahat ng natitirang pag-asa. Ang ilan ay napahagulgol, ang iba ay napasuka sa sobrang takot. Ang teror ay naging totu at may pangalan na. At sa gitna ng kaguluhang iyon, nakita ni Elena ang kanyang pagkakataon. Diyos ko po! Si Rico, sigaw niya. Ang kanyang pag-arte ay perpekto, punong bihati at takot. Lumapit siya kay Kapitan Leo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Lolo Mateo na tahimik na nagmamasid sa isang sulok. Ito na ang sinasabi ko sa inyo. Ito ay kasalanan niya. Mula nang isinakay mo ang matandang iyan, Kapitan, puro kamalasan na ang nangyari. Baka siya ang kumuha kay Rico. Baka inialay niya ang ating kasamahan sa kung anumang demonyo ang naninirahan sa islang ito. Ang kanyang masalita ay parang gasolinang ibinuho sa apoy ngang takot at galit. Agad na sumang-ayon ang iba. Ang kanilang sariling takot ay naghahanap ng isang taong masisisi. Ang teorya ng traidor at ang teorya ng halimaw ay naksanip. Si Lolo Mateo, sa kanilang naisipan, ay hindi lamang isang sabotor. Siya ay isang alagad ng kasamaan, isang kasabwat ng halimaw. Si Lolo Mateo ay tumingin sa duguan at punit na tela na hawak ni Marco. May kakaibang lungkot sa kanyang nga mata, hindi takot.
Lumapit siya, at sa kabilang pakatras ng iba, pinakmasdan niya ito ng mabuti. Ang uhaw sa dugo ay hindi tumitigil sa isang lago lamang. Sabi niya sa isang boses na mahina ngunit malinaw, babalik ito. Sa pagdating ng dilim, mag-ingat kayo. Huwag kayong maghihiwa-hiwalay. At higit sa lahat, huwag magtitiwala sa mga nagpapakitang labis na takot. Ang kanyang babala ay muli na namang hindi naintindihan. Para sa mga tripulanteng puno ng hinala, ito ay tuno na parang isang pakbabanta. Isang kumpirmasyon ng kanilang nga akusasyon. Naririnig ninyo ba iyon? Sabi ni Elena. Tinatakot niya tayo. Sinasabi niyang babalikan tayo ng kanyang alaga. Si Kapitan Leo ay sumigaw upang makuha ang atensyon ng lahat. Tama na. Ang pagawin natin ay hindi makakatulong. Mayroon tayong kalaban sa labas at hindi natin ito malalabanan kung tayo mismo ay magpapatayan dito. Ngunit kahit siya ay nagdududa na sa kanyang sariling masalita, paano niya mapapanatili ang pagkakaisa kung ang mismong pundasyon ng kanilang tiwala ay nawasak na? Ang araw ay lumipas na punong tensyon. Naktayo sila ng maharang sa bungangan ng kuweba gamit ang masanga at bato. Ngunit alam nilang lahat na ito ay isang mahinang depensa lamang. Ang tunay na laban ay nasa loob ng kanilang isipan, isang laban-laban sa takot na unti-unting lumalamon sa kanilang katinuan, at laban sa lason ng pagdududa na kumakalat na inihasik ng isang babaeng nakpapanggap na kaibigan, habang ang tunay na kaaway ay naghihintay lamang sa pagbabalik ng gabi. Lumipas ang 2 araw pa na parabang isang walang katapusang bangungot. Ang kanilang naisabang pagkain ay paubos na at ang gutom ay nagsimula ng kumalam sa kanilang ngatian. Isang bagong kaaway na mas mahirap takasan kaysa sa maanino sa gubat. Ang bawat gabi ay isang pagsubok ng katatagan, kung saan sila ay nagsisiksikan sa paligid ng apoy, nakikinig sa mga tunog sa labas, at palihim na nagmamasid sa bawat isa. Ang tiwala ay naging isang luho na hindi na nila kayang bayaran. Ang pangalawang pakawala ay mas tahimik at mas nakakakilabot. Ang biktima ay si Andres, isang tahimik na tripulante na laging sumusunod sa utos at hindi nakikihalubilo sa gulo. Hindi siya nakmatapang tulad ni Rico. Sa katunayan, siya ang isa sa mga pinakanatakot. Sa isang sandaling pagod sa kalagitnaan ng gabi, kung kailan ang pagbabantayang lahat ay saglit na humina, si Andres, na natutulok malapit sa pader sa pinakalop na bahaging kuweba, ay bigla na lang naglaho. Walang nakarining sigaw, walang nakarining nga anumang kaluskos. Kinumagahan, ang tanging naiwan na lang niya ay ang kanyang banig. Ang kanyang pagkawala ay mas nagdulot ng matinding sinda kaysa sa pagkamatay ni Rico. Kung ang isang taong nasa pinakaligtas na bahagi ng kuweba ay maring kunin ng walang anumang bakas, nangangahulugan lamang na wala sa kanila ang ligtas. Ang desperasyon ay tuluyan ng bumalot sa grupo. Ang gutom at takot ay isang mapanganib na kombinasyon. Alam ni Kapitan Leo na kailangan nilang gumawa ng isang mapanganib na desisyon. Hindi na tayo maaring manatili dito at maghintay na maubos. Sabi niya, ang kanyang boses ay pagod ngunit determinado. Kailangan nating maghanap ng pagkain. Maghahanap din tayo ng anumang bakas ni Andres. Maglalakbay tayo ng sama-sama. Walang maiwan. Bagamat may pag-alinlangan, sumunod ang lahat. Ang manatili sa kuweba ay tiyak na kamatayan sa gutom, ang paglabas naman ay isang malaking sugal. Sama-sama silang pumasok sa gubat, isang mahabang linya nga mataong pagod at takot. Bawat isa ay may hawak na sandata, masanga, bato, o anumang bagay na maaari nilang gamitin para ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa kanilang paglalakbay, si Lolo Mateo ay nasa unahan kasama ni Leo. Ang matanda ay tila may ibang nakikita sa gubat. Ang kanyang mamata ay gumagalaw. Sinusundan ang mga bagay na hindi nila mapansin. Ang paglipat ng isang ibon, ang pakabali ng isang maliit na sanga, ang direksyon ng hangin. Tila siya ay nagbabasa ng isang lihim na wikang kalikasan. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, nang ang pag-asa ay muli nang naubos, biglang huminto si Lolo Mateo. Dito, sabi niya, nakaturo sa isang bahagingang gubat na tila mas siksik kaysa sa iba. Mayroong daan. Punong pagdududa, sinundan nila ang matanda. Sa pagitan ng makakapal na baging at halaman, mayroon ng isang makitit na landas. Halos hindi na makita dahil sa katagalan. Dinala silang landas na iyon sa isang maliit na latian. At sa gitna ng latiang iyon, nakatayo ang isang bagay na hindi nila inaasahan.
Isang kubo, gawa ito sa luma at may itim na kahoy. Ang bubong nito ay gawa sa nipa na may butas-butas na. Nakatayo ito ng mag-isa sa gitna ng kawalan. Isang testamento ng isang buhay na matagal nang naglaho. Ang pagkatuklas sa kubo ay nagdala ng makahalong emosyon. Ginhawa, dahil ito ay isang tunay na kanlungan na may mga pader at bubong, ngunit kasabay nito ay isang malalim na katanungan. Sino ang naktayo ng isang kubo sa gitna ng isang islang wala sa mapa? Dahan-dahan silang pumasok. Ang loop ay puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Mayroong isang maliit na mesa, 2 upuan, at isang lugar para sa apoy. Ito ay abandonado na. Ngunit mas mabuti ito kaysa sa mamasa-masang kuweba. Nakdesisyon, silang manatili doon. Sa unang tingin, ang kubo ay tila isang biyaya. Nagbigay ito sa kanilang pakiramdam ng seguridad. Ngunit habang lumilipas ang maaraw, ang kubo ay naging isang masikip na kulungan ng kanilang paranoia. At ang sentro ng lahat ng ito ay si Lolo Mateo. Doon nagsimula ang kanyang mga kakaibang gawain. Sa unang gabi nila sa kubo, isinara at hinarangan ni Leo ang nag-iisang pinto. Ngunit kinaumagahan, si Lolo Mateo ay wala sa kanyang hinihigaan. Nakagulo sila. Iniisip na siya na ang sumunod na biktima. Ngunit bago pa man makpanik ang lahat, ang pinto ay dahan-dahang bumukas at pumasok ang matanda na may dalang isang kumpongam, nga kakaibang prutas na kulay lila at ilang isdang nakatuhok sa isang patpat. Walang nakakaalam kung paano siya nakalabas o nakapasok. Nang tanungin siya ni Leo, ang tanging isinagot niya ay, ang kagutuman ay isang malakas na motibasyon. Kapitan, naulit ito gabi-gabi. Si Lolo Mateo ay misteryosong nawawala sa kalaliman ng gabi at bumabalik sa madaling araw na may dalang pagkain. Siya ang nag-isang dahilan kung bakit sila nananatiling buhay, ngunit ang kanyang mga ginagawa ay lalo lamang nagpapalakas sa hinalalaban sa kanya. Si Elena, na laging alerto sa bawat pagkakataon, ay ginamit ito upang lasonin ang isipan ng iba. Nakapagtataka, hindi ba? Bulong niya kina Isabel at sa iba pa habang sila ay kumakain ng prutas na dalang matanda. Saan niya kinukuha ang nga ito? Sa gitna ng dilim kung kailan ang halimaw na pumatay kina Rico at Andres ay nag-abang. Paanong hindi siya ginagalaw nga halimaw? Huminto sila sa pagkain. Ang prutas ay biglang tila naging lason sa kanilang nga bibig. Baka makakilala sila. Sabi ngang isa pang tripulante na nanginginig. Maaring ang napakain ito, dada ni Elena. Ang kanyang boses ay halos isang hikbi ay kabayaran. Kabayaran para sa buhay nga ating nga kasamahan. Ang ideya ay kahindik-hindik. Ngunit sa kanilang maisipang puno ng takot, ito ay may katuturan. Si Lolo Mateo ay hindi na lamang isang traidor. Siya ay isang kasabwat, isang alipin ng halimaw na nakalay ng buhay ng kanyang makasama kapalit ng pagkain at ng kanyang sariling kaligtasan. Bawat piraso ngang pagkain kanilang isinusubo ay naging isang paalala ngang kanilang hinala, isang mapait na simbolo ngang kanilang sitwasyon. Sila ay pinapakain ng taong pinaniniwalaan nilang pumapatay sa kanila. Ang kubo, na dati isang simbolong pag-asa, ay naging isang bitak. At si Kapitan Leo ay nasa gitna ng lahat. Pinapanot ang kanyang tauhan na unti-unting nilalamon ng gutom, ng takot, at ng laso ng pagdududa, habang ang matandang nagligtas sa kanila sa gutom ay siya ring dahan-dahang hinahatulan bilang kanilang berdugo. Ang mga sumunod na araw sa loob na kubo ay naging isang mabagal na pagpapahirap sa isipan. Ang pagkain na dala ni Lolo Mateo tuwing umaga ay sabay na biyaya at sumpa. Nilalabanan nito ang kanilang gutom, ngunit pinapalakas naman nito ang apoy ng kanilang pagdududa. Bawat kagat ay may kasamang tanong, bawat paglunok ay may kasamang takot. Ang hangin sa loob ng masikip na kubo ay naging mabigat sama hindi sinasabing akusasyon at sama palihim na sulyap. Ang pasensya ng lahat ay unti-unti nang nauubos. At si Elena ang unang nakaramdam na malapit na itong sumabog. Sa kanya, ito ang perpektong pagkakataon. Isang hapon, habang si Lolo Mateo ay nasa labas at nag-ipon ng panggatong, tinipon ni Elena ang ilan sa mga pinakaapektadong tripulante sa isang sulok. Hanggang kailan tayo magtitis ng ganito? Simula niya. Ang kanyang boses ay isang perpektong timpla ang takot at determinasyon. Dalawa na ang nawawala sa atin.
Ang barko ay sinira, ang ngagamit ay ninakaw, at ang matandang iyan, sabi niya, sabay turo sa labas, ay malayang nakakalabas masok sa gubat na ito na parang siya ang hari. Hindi ba't nakapagtataka? Paano niya nalaman ang tungkol sa kubong ito? Dagdag niya, ang kanyang mamata ay nanlilisik. Nakataon lang ba? O dinala niya tayo rito dahil ito. Ang kanyang teritoryo, ang kanyang bitak, ang kanyang mga salita ay tumago sa kanilang maisip na pagod na sa takot. Ang matanong na dati mabulong lamang ay ngayon ay nabigyan ng boses. At ang pagkain, patuloy ni Elena, ang maisda at prutas na iyan. Pinapakain niya tayo na parang maalagang hayop, mga baboy na pinapataba bago katayin. Sa tingin ninyo, saan niya kinukuha ang maiyon? Sa tingin ninyo, libre ang maiyon. Baka ang bawat piraso ng pagkaing ating kinakain ay may katumbas na kapalit. Isang kapalit na hindi natin alam. Isang lalaki, si David, ang napatayo. Ano ang gusto mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Na ibinenta niya sina Rico at Andres sa halimaw? Tumingin si Elena sa kanya ng may awa. Mas malala pa riyan, David. Sagot niya. Paano kung walang ibang halimaw? Paano kung ang matandang iyan at ang halimaw ay iisa? Ang ideya ay kahindik-hindik. Ngunit sa puntong iyon, handa na silang maniwala sa kahit ano. Ang takot ay nag-alis sa kanilang kakayahang mag-isip ng tama. Sa pagbabalik ni Lolo Mateo sa kubo, dala ang isang bikis ng tuyong kahoy. Sumalubong sa kanya ang isang pader ng galit. Si Elena ang nasa unahan, kasama sina David at 4 pang tripulante. Tapos na ang papapanggap mo, matanda! Sigaw ni Elena. Alam na namin ang lahat. Si Lolo Mateo ay tumingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay hindi nakpakita ng pagkagulat. Tanging isang malalim na pagod at kalungkutan. Anong pinagsasabi ninyo? Tanong niya ng mahinahon. Huwag ka nang magmangmangan. Sigaw ni Carlos na nadala na rin sa galit ng karamihan. Ikaw ang sumira sa barko. Ikaw ang pumatay sa aming makasama. Isa kang halimaw. Lumabas si Kapitan Leo mula sa isang silid. Kasama si Marco. Anong kaguluhan ito? Tumigil kayo. Utos niya. Wala tayong patunay. Manggahinala lang iyan. Hindi na namin kailangan ng patunay. Kapitan, sagot ni Elena. Ang kanyang mamata ay nag-apoy. Ang patunay ay nasa harapan natin. Siya lang ang hindi natatakot. Siya lang ang nakakalabas sa gabi. Siya lang ang nakakakuha ng pagkain. Dahil siya ang may kontrol sa lahat. Siya ang demonyo sa islang ito. Ang salitang demonyo ay umalingaw sa loob ng kubo at ito ang naktulak sa grupo na kumilos. Sina David at Carlos ay mabilis na lumapit upang sunggaban ang matanda. Si Lolo Mateo ay hindi nanlaban. Itinaas lamang niya ang kanyang kamay, 1 kilos ng pagsuko. Sa pagapos ninyo sa akin, sabi niya sa isang boses na puno ng lungkot, ay ang tunay na panganib ang inyong pinakakawalan. Ngunit walang nakinig sa kanyang babala. Ang kanilang maisipan ay sarado na. Tama na ang walang kwentang salita mo! Hinila nila ang matanda palabas ng kubo. Si Kapitan Leo at Marco ay sumubok na pumagitna, ngunit tinulak sila ng galit na grupo. Umalis kayo diyan, Kapitan. Kung ayaw ninyong madamay, ang lakas na nakakaisang takot at galit ay mas malakas kaysa sa autoridad ng kanilang kapitan. Sa labas, sa malit na latyan sa harap ng kubo, mayroong isang matibay na haliging kahoy na dating bahagi ng isang bakot. Doon nila dinala si Lolo Mateo. Ginamit nila ang isang makapal na lubid na kanilang nakuha mula sa barko at itinali siya ng mahigpit sa haligi. Ang bawat paghipit ng tali ay tila isang paghipit din sa kanilang sariling hatol. Si Lolo Mateo ay hindi nagsalita habang ginagawa nila ito. Tiningnan lamang niya ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang mamata ay hindi nagpapakitang galit, kundi ngang isang uri ngang awa na mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon. Matapos siyang itali, ang grupo ay huminga ng malalim, na parabang isang mabigat na pasanin ang nabunot sa kanila. Mayroong isang nakakabahalang pakiramdam ng tagumpay sa hangin. Sa kanilang maisipan, nahuli na nila ang halimaw, nakontrol na nila ang kanilang sitwasyon. Ngunit si Leo, Marco at Isabel na nakatingin mula sa pintong kubo ay nakaramdam ng isang malamig na kilabot. Ang kanilang ginawa ay hindi 1 kilos ng katapangan, kundi 1 kilos ng desperasyon at karuwagan.
Sila ay tumawid na sa isang mapanganib na linya. Ang gabi ay nagsimula ng bumagsak. Ang maanino ng mapuno ay muling humaba. Ang matunaw ng gubat ay nagsimula na namang magparamdam. At sa gitnang lahat ng ito, si Lolo Mateo ay nakatali sa haligi, isang malungkot at tahimik na figura sa papalapit na kadiliman. Ang kanyang mamata ay hindi nakatingin sa mataong humato sa kanya. Sa halip, ang mga ito ay nakatuon sa madilim na gubat sa kanyang harapan, na para bang mayroon siyang hinihintay. Isang bagay na alam niyang darating dahil sa kanilang ginawa. Isang kasamaan ngayon ay malaya nang mahasik ng lagim ng walang anumang pumipigil. Ang gabi ay bumaksak na parang isang itim na kumot sa kubo at kasama nito ang isang mas mabigat na katahimikan. Ang galit ng grupo ay napalitan ng isang malamig na takot. Sa kanilang isipan, nailabas na nila ang demonyo sa kanilang piling, ngunit ngayon ay kailangan nilang harapin ang gabi ng wala ito. Sa labas, si Lolo Mateo ay nanatiling tahimik na nakatali. Ang kanyang anyo ay halos hindi na makita sa kadiliman. Sa loop, ang natitirang tripulante ay nagsisiksikan sa paligid ng maliit na apoy. Ang kanilang mata ay laging nakabantay sa pinto at sa mga malilit na siwang sa dingding. Ang matunok mula sa gubat ay tila mas malakas at mas malapit ngayon, na para bang alam ngang anumang nakukubliro na ang kanilang bantay ay wala na. Sa kalagitnaan ng kanilang pakbabantay, si Elena ay tumayo. "Maubos na ang ating tubig," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may pilit na katatagan. Sa labas ng pinto, mayroon silang isang malaking drum na pinag-ipunan ng tubig ulan. Ito ay ilang hakbang lamang ang layo, ngunit sa gabing iyon, ang distansyang iyon ay tila 1 kilometro. "Huwag kang lalabas," mabilis na sabi ni Leo. "Mapanganib. Magtitiis na lang muna tayo." "Hindi maari, Kapitan," sagot ni Elena. "Mayroon tayong sugatan. Kailangan natin ng malinis na tubig." Nakpakita siyang isang uringang katapangan na humanga sa iba. "Saglit lang ako. Babantayan ninyo ako mula rito." Bago pa man makaprotesta muli si Leo, mabilis na kinuha ni Elena ang isang maliit na timba at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang lahat ay napako sa kanilang kinaupuan. Ang kanilang mamatay nakatutok sa siwang ng pinto. Nakita nila ang anino ni Elena na yumuko sa drum ng tubig. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ay pinunit ng isang tunog na nagpatigil sa paktibok ng kanilang puso. Isang tunog na bilis na pagaspas ng dambuhalang pakpak na sinundan ng isang nakakakilabot at hindi makataong sigaw. At pagkatapos, ang sigaw ni Elena. Isang sigaw na puno ng purong sindak. Nakmula sa labas ang matunog ng isang marahas na paglalaban, makalabok, at ang malalim na ungol ng isang mabangis na nilalang. Ang matripulante sa loop ay napasigaw sa takot. Ang ilan ay naktago sa ilalim mesa. Ang pinto ay biglang bumukas ng malakas dahil sa hangin at sa isang iglap, isang malaking anino na may pakpak ang kanilang nasilayan laban sa liwanag ng buwan bago ito muling naglaho sa kadiliman. "Elena!" sigaw ni Carlos. Siya at si Leo, na naktamo ng lakas ng loop ay sumugot palabas hawak ang nakbabagang kahoy. Natakwan nila si Elena na nakahandusay sa lupa, ilang talampakan mula sa pinto. Ang kanyang damit ay may punit at siya ay humihikbi ng walang tigil. "Tinangka niya akong kunin," sabi niya sa pagitan ng mapaghiyak, habang mabilis siyang tinulungan ng dalawa na makapasok muli sa kubo. Mabilis nilang isinara at hinarangan ang pinto. Sa liwanag ng apoy, nakita nila ang sugat ni Elena. Mayroon siyang 3 mahabang kamot sa kanyang braso, malinaw na marka ang matutulis na kuko. Ang dugo ay dumadaloy mula rito. Ang lahat ay naktipon sa paligid niya, punong awa at ng panibagong takot. Ang kanyang pag-atake ay isang malinaw na patunay. Ang halimaw ay totoo, at ito ay naghihiganti. "Nakita ninyo na?" sabi ni David. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at galit. "Nang itinali natin ang matanda, saka naman tayo inatake. Siguro ay nagalit ang alaga niya. O siguro, ang matanda pala ang nagpoprotekta sa atin." Ang teorya ay mabilis na kumalat. Ang kanilang ginawa kay Lolo Mateo ay isang malaking pagkakamali. Inalis nila ang kanilang tanging depensa. Ang kanilang galit sa matanda ay napalitan ng takot para sa kanilang sarili. Dinala nila si Elena malapit sa apoy. "Kailangan nating gamutin iyan," sabi ni Leo. "Carlos, kumuha kang malinis na tela at tubig.
Si Carlos, napuno pa rin ng adrenalin, ay mabilis na kumilos. Lumuhod siya sa tabi ni Elena upang linisin ang sugat nito. Salamat Carlos, sabi ni Elena. Ang kanyang peg-arte ay walang kupas. Habang marahan na nililinis ni Carlos ang magasgas sa braso ni Elena, napansin niya kung gaano kababaw ang mga ito. Para sa isang atake mula sa isang dambuhalang halimaw, ang masugat ay tila magasgas lamang, ngunit isinantabi niya ang pakdududang iyon. Marahil ay maswerte lang si Elena. Itaas mo ng kaunti ang iyong braso, sabi ni Carlos upang mas malinis niya ang ilalim na bahagi. Sa pagtaas ni Elena ng kanyang braso, ang kanyang damit ay bahagyang umangat sa kanyang tagiliran. Dun, sa isang iglap, sa pagitan ng punit ng kanyang damit, may nakita si Carlos na isang bagay na nagpatigil sa kanyang pahinga. Isang-isa pang sugat, ngunit ito ay ibang-iba. Hindi ito kalmot. Ito ay isang maliit ngunit malalim na sugat na tila gawa ng isang saksak. Mayroon itong isang lumang benda na nakatakip dito. Isang bendang halatang minadali ang pagkakagawa at ngayon ay bahagyang nababakba na at nababahiran ng tuyong dugo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugot ni Carlos. Bigla niyang naalala ang eksena kaninang hapon, ang kaguluhan ng kanilang hulihin si Lolo Mateo. Sa gitna ng mga sigawan, may isang bagay na sinabi ang matanda na hindi niya gaanong pinansin nun. Ngunit ngayon, ito ay umaling-aungaw sa kanyang isipan ng buong linaw. Hindi ninyo ako naiintindihan, sabi ngang matanda nun habang siya ay kinakalatkat. Nakalaban ko na ang tunay na halimaw kagabi sa gubat. Hindi ko siya napatay, ngunit nasaksak ko siya sa tagiliran. Sa tagiliran, ang masalitang iyon ay tumatak sa isip ni Carlos. Ang pekeng sugat sa braso na ipinapakita ni Elena sa lahat at ang tunay na sugat sa tagiliran na pilit niyang itinatago. Ang perpektong pearte. Ang biglang pag-atake pagkatapos nilang itali ang kanilang nag-isang suspek. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nakabit-kabit sa kanyang isipan na bumubuo ang isang larawan na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong halimaw na may pakpak. Dahan-dahan siyang nakangat ng tingin mula sa sugat patungo sa mukha ni Elena. Nakita niya ang babae na nakatingin sa kanya. At sa isang iglap, bago muling bumalik ang ekspresyon ng takot at sakit, nakita niya ang isang bagay sa mamata nito, isang malamig at mapanuring tingin. Isang tingin ng pagtatasa upang alamin kung mayroon ba siyang napansin. Mabilis na ibinaba ni Carlos ang kanyang tingin at tinapos ang paglilinis sa makalmot sa braso. Ayan, malinis na, sabi niya. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses. Magpahinga ka na, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay na. Ang lahat ng tao sa kubo ay nakatingin sa labas. Sa nakataling matanda, iniisip na doon nagmumula ang kanilang panganib. Ngunit si Carlos ay hindi na nakatingin sa labas. Ang kanyang tingin ay nasa babaeng nasa gitna nila, ang biktima na inalo ng lahat. At sa sandaling iyon, alam na niya ng may buong katiyakan na ang pinakamalaking pagkakamali na kanilang ginawa ay hindi ang pagtali kay Lolo Mateo. Ang pinakamalaking pagkakamali nila ay ang pagtitiwala sa babaeng umiyak sa kanilang harapan. Ang tunay na halimaw ay hindi nasa labas at sumisigaw. Ito ay nasa loob na kubo, tahimik na nagmamasid at nagpaplano ng susunod nitong biktima. Ang buong magdamag, hindi mapakali si Carlos. Ang larawan ng nakatagong sugat ni Elena at ang alaala ng mga salita ni Lolo Mateo ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Habang ang lahat ay nakaalaga sa biktima, si Carlos naman ay palihim na nakmamasid at sa bawat kilos ni Elena, sa bawat hikbi na tila totu, mas lalo lamang tumitibay ang kanyang nakakakilabot na hinala. Kinabukasan, kailangan niyang makahanap ng paraan upang makausap si Kapitan Leo ng silalang dalawa. Isang gawaing halos imposible sa loob ng masikip na kubo kung saan ang bawat isa ay nakikinig. Nakunwari siyang kailangan niyang suriin ang tibay ng mga harang na kanilang itinayo sa paligid ng kubo. Kapitan, tulungan ninyo ako, sabi niya ng malakas para marining lahat. Gusto ko lang siguraduhin na hindi basta-basta makakapasok ang anumang hayop, walang naginala. Sumama si Leo, at nang sila ay nasa sapat ng layo mula sa kubo, kung saan ang kanilang nga boses ay malalamon ng nga puno, doon nagsalita si Carlos. Kapitan, may kailangan kayong malaman. Simulan niya sa isang pabulong na tinik.
Tungkol ito kay Elena. Sa una, si Leo ay nakpakita ng pagdududa. Carlos, alam kong lahat tayo ay pagod na at natatakot. Si Elena ay biktima. Muntik na siyang mamatay. Hindi, Kapitan, giit ni Carlos. Ang kanyang nga mata ay seryoso. Hindi ninyo nakita ang nakita ko? Detalyado niyang isinalaysay ang kanyang napansin. Ang pagkakaiba ng mababaw na kamot sa braso at ng malalim na saksak sa tagiliran. At pagkatapos ay binitiwan niya ang pinakamahalagang piraso ang ebidensya. Naalala ninyo ang sinabi ni Lolo Mateo? Bago natin siya itali, sinabi niya, nakalaban ko na ang halimaw. Nasaksak ko siya sa tagiliran. Si Kapitan Leo ay natigilan. Ang lohika sa likod ng sinabi ni Carlos ay hindi may kakaila. Ito ay isang nakakagambalang pagkakataon na napakahirap ipagsawalang bahala. Ang isang pinunong tulad niya, na laging naniniwala sa katwiran at ebidensya, ay nakaramdam ng isang malamig na takot. Paano kung tama si Carlos? Nangangahulugan iyon na ang taong kanilang kinamuhian at itinali ay ang kanilang tanging pag-asa? At ang taong kanilang kinakaawaan at inaalagaan ay ang kanilang berdugo? Kung totoo ang sinasabi mo, bulong ni Leo, nasa malaking panganib tayong lahat. Lalo na't nakatali si Lolo Mateo sa labas. Nakasundo sila. Kailangan nila ngas matibay na patunay bago sila gumawa ng anumang hakbang na maaring makdulot ng kaguluhan. At ang tanging lugar na maaari nilang pamulan ng sagot ay ang nakaraan ni Lolo Mateo, partikular na ang dala nitong bagahe. Ang sako ng relief goods na dala niya. Kinailangan nilang maghintay ng tamang pagkakataon. Nang tanghaling iyon, karamihan sa matripulante ay natutulog sa loop ng kubo, pagod dahil sa walang tulok na pagbabantay. Si Elena ay nagpapahinga rin. Ginagampanan pa rin ang papel ng isang mahinang biktima. Ito na ang kanilang pagkakataon. Maghahanap lang kami ng mga prutas. Paalam ni Leo sa ilang gising pa. Dala ang kanilang, nga pansamantalang sibat, palihim silang tumakas at muling tinahak ang daan pabalik sa dalampasigan. Ang paglalakbay pabalik sa perlas ng dagat ay mas nakakatakot ngayon. Ang bawat anino ay tila si Elena na nagmamasid. Ang bawat kaluskos ay tila isang pag-atake. Ngayon, ang kanilang takot ay mayroon ng muka. Pagdating sa wasak na barko, mabilis silang kumilos. Ang sabi niya, relief goods ang dala niya sa isang sako. Sabi ni Leo, hinanap nila ang cargo hold kung saan nakatambak ang natirang kahon ng tulong. Ngunit wala ron. Ang partikular na sako nga tanda, hinanap nila ang bawat sulok ng barko, ang kusina, ang natulugan, ngunit wala silang makita. Saan naman niya ito itatago? Tanong ni Carlos, habang ang kaba ay nagsisimula ng manahan sa kanya. Napaupo si Leo sa isang sulok madilim na pasilyo, nag-isip. Kung si Lolo Mateo ay isang mangangaso, kung alam niyang may panganib, itatago niya ang kanyang gagamit sa isang lugar na hindi madaling makita, isang lugar na ligtas. Ang kanyang mata ay napadako sa sahig, isang maliit na pinto na bakal, ang maintenance hatch na papunta sa pinakailalim na bahagi ng barko, malapit sa tangke ng tubig. Mabilis nilang binuksan iyon. Isang amoy kalawang at lumot ang sumalubong sa kanila. Gamit ang isang maliit na flashlight na dala ni Carlos, sinilip nila ang loop. At doon, sa likod ng isang malaking tubo, nakasiksik sa isang madilim na sulok, ay isang luma at maruming sako. Maingat itong kinuha ni Leo at inilabas. Nang buksan nila ito, ang kanilang pagdududa ay naglaho at napalitan ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang laman ng sako ay hindi madalata o bigas. Ang unang bagay na kanilang nakita ay 2 botle ng isang maitim at malapot na langis na may makakaibang ugat ng halaman na nakababad sa loob. Sa ilalim nito ay isang nakarolyong latigo na gawa sa balat. Ngunit ang dulo nito ay matigas at may kakaibang hugis. Buntot pagi, bulong ni Carlos. Na naalala ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa maanting-anting. Isang latigong pinaniniwala ang nakamamatay sa maaswang. Mayroon ding ilang matutulis na punyal na may balot na pulang telas sa mahawakan nito. Ang kanilang matalim ay kumikinang na parang pila kahit sa mahinang liwanag. At sa pinakailalim ng sako, may mga nakabalot na asin sa dahon ng saging. Matuyong sanga ng hindi kilalang halaman, at isang maliit na kwadernong balat na punong na guhit ng iba't ibang uri na nilalang ng gabi at mga orasyon sa lumang Tagalog. Ang lahat ng ito ay patunay. Si Lolo Mateo ay hindi isang ordinaryong matanda.
Siya ay isang mangangaso, isang manggagamot, at alam niya kung ano ang kanilang kakaharapin sa paglalakbay na ito. Kaya pala siya nagpumilit na sumama. Hindi siya naghahanap ng kamag-anak, siya ay naghahanap ng halimaw. Nakatinginan sina Leo at Carlos. Isang bagong pagunawa at isang mas malalim na takot ang mababasa sa kanilang nga mata. Ang kanilang kaaway ay Toto, at ito ay kasama nila sa kubo. At ang kanilang tanging kakampi, ang tanging taong may kaalaman kung paano ito labanan, ay kasalukuyang nakatali sa labas, walang kalaban-laban, hinatulan ng mataong sinusubukan niyang protektahan. Kailangan nating bumalik, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay mahigpit. Kailangan nating pakawalan si Lolo Mateo. Pero kailangan nating gawin ito ng palihim. Ano ang plano, Kapitan? Ang tanong ni Carlos habang maingat nilang isinasara ang sako. Sa ngayon, magpapanggap tayong walang alam, sagot ni Leo. Magmamasid tayo kay Elena. Hihintayin natin ang tamang pagkakataon. Ngayong gabi, kailangan nating iligtas ang ating tanging pag-asa. At pagkatapos, tayo naman ang manghuhuli. Maglalagay tayo ng bitag. Sa kanilang pagbabalik sa kubo, dala ang ilang prutas na kanilang pinitas upang maging kapanipaniwala ang kanilang pag-alis. Ang kanilang mamuha ay kalmado, ngunit salop ang kanilang nga puso ay nag-aalap sa isang bagong layunin. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong determinasyon. Ang laro ay nagbago na. Hindi na sila basta mabiktima na naghihintay kanilang katapusan. Sila na ngayon, ang mga mangangaso, na naghahanda para sa kanilang pag-atake. Ang pagbabalik ng gabi ay nagdala ng isang bagong uri ng tensyon sa loob ng kubo. Para kina Leo at Carlos, ang bawat pahinga ni Elena, bawat kilos niya, ay isang malakas na banta. Ngunit kailangan nilang magpanggap. Kailangan nilang itago ang kanilang kaalaman sa likod na mamaskarang ang takot at pagod tulad ng iba. Ang kanilang unang hakbang ay ang palihim na pagpapalaya kay Lolo Mateo. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda ng kanilang kakaunting hapunan, sinimulan ni Carlos ang isang mainit na pakikipagtalo kay Daffy tungkol sa kung paano mas magiging epektibo ang kanilang pagbabantay. Ang sigawan ay naging perpektong distraksyon. Sa gitnang kaguluhan, si Leo ay dahan-dahang dumulas palabas sa isang butas sa likurang pader ng kubo na kanila nang napansin. Sa labas, ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanya. Mabilis ngunit maingat siyang lumapit sa nakataling si Lolo Mateo. Lolo Mateo, bulong niya. Nalaman na namin. Ang matanda ay naangat ng tingin at sa liwanag ng buwan, nakita ni Leo ang isang bahagyang ngitisam nga labi nito, isang ngiti ng ginhawa. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, mabilis na pinutol ni Leo ang ngalubit. Sa likod ng kubo, magtago po muna kayo, utos ni Leo. Huwag kayong alis. Mamaya, kapag kumilos na siya, doon tayo lalabas. Tumango ang matanda at naglaho sa mga anino. Bumalik si Leo sa loop na tila walang nangyari. Ang kanilang bitak ay handa na, tulad ng dati. Pagkatapos ng hapunan, ang lahat ay humanap ng kanilang mapwesto upang matulog. Si Leo, Carlos, at ang pinalayang si Lolo Mateo ay nakunwaring natutulog ng mahimbing, ngunit ang kanilang nga pandama ay alerto. Nahintay sila, lumipas ang ilang oras. Nang ang lahat ay nasa gitna na ang kanilang hindi mapakaling pakakatulog, nagsimula ito, isang mahina, matamis na amoy ang unti-unting kumalat sa hangin. Amoy ngang isang kakaibang bulaklak na may halong pulot at insenso. Ito ay kaaya-aya sauna, ngunit habang tumatagal ay nagiging nakakahilo. Naramdaman ni Leo ang pagbigat ng kanyang gatalukap, ang panghihina ng kanyang gakalamnan. Mabilis niyang naalala ang babala ni Lolo Mateo na maaring gumamit ng gayuma ang aswang. Ipinikit niya ang kanyang nga mata ngunit maingat na tinakpan ng kanyang kumot ang kanyang ilong at bibig. Pinipigilan ang pahinga hanggat maaari. Nilalabanan ang mahikang pumapasok sa kanyang sistema. Nakita niya sa siwang ng kanyang nga mata na ang iba ay tuluyan ng nilamon ng malalim na pagkakatulog. Ang kanilang nga paghinga ay malalim at pantay. Pagkaraan ng ilang sandali, bumangon si Elena. Ang kanyang makilos ay tahimik at tiyak. Hindi na ang mahinang biktima na kanilang nakilala. Siya ay isang mandaragit na gumagalaw sa kanyang teritoryo. Ang kanyang mamata ay naglilibot sa manatutulok na katawan, pumipili. Huminto siya sa tabi ni Marco. Si Marco, na malakas at laging tapat kay Leo, ay isang malaking banta sa kanya.
Dahan-dahan siyang yumuko at may ibinulong sa tainga ni Marco. Isang salita na hindi narinig ni Leo, ngunit sapat na upang maging sanhi ng pagbangon ni Marco na parang isang puppet na may kumokontrol. Ang kanyang nga mata ay bukas ngunit walang buhay. Walang anumang ingay. Sumunod si Marco kay Elena palabas ng kubo, patungo sa kadiliman ng gubat. Nang isara na ni Elena ang pinto, mabilis na bumangon si Leo. Ginising niya si Carlos, na naglaban din sa gayuma, at sininyasan nila si Lolo Mateo na nasa labas. Dala ang mapunyal na pilak at ang buntot pagi, tahimik nilang sinundan ang dalawa. Ang paglalakbay sa gubat sa gitnang gabi ay isang pagsubok sa kanilang manerbiyos. Ang bawat nabalingsanga ay tila isang sigaw. Bawat ihip ng hangin ay tila isang babala. Sinundan nila ang anino ni na Elena at Marco patungo sa isang pamilyar na lugar. Ang luntiang latihan sa ilalim ng malaking puno ng balete kung saan natakpuan ang duguang damit ni Rico. Dun, huminto si Elena. Itinulak niya si Marco na walang kalaban-laban na bumaksak sa lupa, hindi pa rin gumagalaw. At sa harap ni na Leo, Carlos at Lolo Mateo, nagsimula ang nakakapangilabot na pagbabagong anyo. Isang nakakatuso na tunog na nabibiyak na buto ang kanilang narinig. Ang likod ni Elena ay dahan-dahang bumuka at mula sa sugat na iyon ay lumabas ang isang paris ng malalaki at malaman na pakpak na parang sa paniki. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging matutulis. Ang kanyang mamata ay nagliyap sa isang kulay pulang ilaw at ang pinakakasuklam-suklam sa lahat, ang kanyang katawan ay nagsimulang mahati sa baywang. Ang itaas na bahagi ng kanyang katawan, kasama ang kanyang nga panloob na organo na nakalawit, ay dahan-dahang umangat mula sa kanyang nga binti na nanatiling nakatayo bago bumaksak sa lupa. Si Elena, ang kanilang kasamahan, ay isa ng manananggal. Ngayon, narinig nilang sabi nga halimaw. Ang boses nito ay mataas at malagim. Oras na para kumain. Habang dahan-dahan itong lumalapit sa walang malay na si Marco, doon na sila lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Elena, itigil mo iyan. Sigaw ni Leo. Ang manananggal ay lumingon. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pagkagulat na agad napalitan ng isang malupit na ngiti. Kaya pala. Nakawala ang aking alagang matanda, sabi nito, tumingin ng masama kay Lolo Mateo. At isinama pa ang 2 tuta ng kapitan. Hindi kami tuta, demonyo ka. Sigaw ni Carlos. At mabilis siyang sumugot. Iwinasiwas ang kanyang punyal. Mabilis na lumipat pataas ang manananggal upang iwasan ang atake. Kasabay ngang isang malakas na pagaspas ng pakpak na nakpatumba kay Carlos. Si Lolo Mateo ay hindi nakaksaya ng panahon. Iwinasiwas niya ang buntot pagi, na humiwas sa hangin at gumawa ng isang sumisitsit na tunog. Tinamaan nito ang pakpak ng manananggal. Ang halimaw ay umungaw sa sakit, at ang amoy ng nasusunok na laman ay kumalat sa hangin. Galit na sumugot ang manananggal pababa. Ang kanyang makuko ay nakaumang kay Lolo Mateo, ngunit si Leo ay handa na. Inihagis niya ang isang dakot na asin na galing sa bak ng matanda, na tumama sa mukha ng halimaw. Ang manananggal ay sumigaw sa matinding sakit, na parabang ito ay binuhusang nga asido. Ang labanan ay naging marahas at mabilis. Ang maanino ng mabayani at ng halimaw ay naksasayawan sa liwanag ng buwan. Nakakuha silang ilang matama, mahiwa mula sa punyal, mapaso mula sa asin, ngunit ang manananggal ay malakas at punong galit. Sa isang mabilis na kilos, sinunggaban nito ang isang malaking sanga at ipinalok kay Leo na nakpatalsik sa kanya at nakpawalang ang kanyang malay. Kapitan, sigaw ni Carlos. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang bagong tunok ang pumuno sa gubat. Isang mas malalim, mas matanda, at mas nakakatakot na siga. Mula sa likod ng punong balete, lumabas ang isa pang nilalang. Ito ay mas payat, mas kuba, at ang balat nito ay kulubot na parang isang tuyong dahon. Ang buhok nito ay mahaba at puti, at ang mga mata nito ay 2 nagbabagang uling. Si Ina Rosa, ang ina ni Elena. Ina! Sigaw ang manananggal. Naglalaro ang madaga habang wala ka. Ang matandang aswang ay ngumiti. Isang ngiting nakpakitang nga itim at pangunito nga ngipin. Hindi ito nagsalita. Sa halip, ang mahaba nitong buhok ay biglang gumalaw na parang mahas at mabilis na pumulupot sa mabinti ni Carlos at sa katawan ni Lolo Mateo. Ang lakas nito ay hindi kapanipaniwala. Itinaas nito ang 2 sa ere na parang mamanika.
Walang magawa si Carlos kundi ang magpumiglas. Si Lolo Mateo ay sinubukang bumikas ng isang orasyon. Ngunit isang malakas na pagila mula sa buhok ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang huling naramdaman nila ay ang matulis na kukong matandang aswang na tumama sa kanilang mabatok at pagkatapos ay kadiliman na lamang ang bumalot sa kanila. Ang latian ay muling natahimik, tanging ang mahinang pag-iyak na lamang ng gakuliglik ang naririnig. Ang tatlong bayani ay nakahandusay na sa lupa, walang malay. Sa ibabaw nila, ang maginang aswang ay tumatawa. Isang malagim na tunok na umalingaw sa buong isla. Ang kanilang bitak ay nabigo. At ngayon, sila na ang nahuli. Ang unang gumising ay si Kapitan Leo, at ang una niyang naramdaman ay ang matinding sakit sa kanyang ulo at ang magaspang na pagkakagapos sa kanyang nga kamay at paa. Nang imulat niya ang kanyang nga mata, isang madilim at mamasa-masang lugar ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang gubat. Nasalop sila ngang isang uringang silong o kuweba sa ilalim ng lupa. Ang hangin ay mabigat sa amoyng lupa, nabubulok na bagay at nang matagal nang natuyong dugo. Ang tanging liwanag ay nakmumula sa ilang siwang sa itaas, na nakpapakita na sila ay nasa ilalim ng kubo. Sa tabi niya, nakagapos din sina Carlos at Lolo Mateo. Parehong walang malay. Ilang talampakan mula sa kanila, nakahandusay si Marco, na tila nasa malalim pa ring pakatulok dahil sa gayuma. Samga madilim na sulok ng silong, naaaninag niya ang gabutom-gabuto ng tao na nakakalat na parang basura. Ito ang kanilang katayan. Ito ang pugat ng gaaswang. Dahan-dahang nakamalay sina Carlos at Lolo Mateo, at ang parehong takot at kawalan ng pag-asa ay gumuhit sa kanilang mga muha nang makita ang kanilang sitwasyon. Sinubukan nilang magpumiglas, ngunit ang magapos na ginamit sa kanila ay hindi ordinaryong lubid. Ito ay mga matitibay at makakating baging na may malilit na tinik, na lalong humihigpit sa bawat kilos nila. Isang tunongang pagbukas ngang isang pinto sa itaas ang nagpatigil sa kanila. Isang hagdan ng kahoy ang bumaba, at dahan-dahang nanaw ang dalawang figura, sina Elena at ang kanyang ina, si Ina Rosa. Sila ay nasanyong tao, nakangiti, na lalong nakpatingkat sa kanilang kabuktutan. Gising na pala ang ating mabisita, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay punong panunuya. Nagustuhan ba ninyo ang aming munting tahanan? Hayop ka, Elena, sabi ni Carlos, dumura sa sahig. Pinakatiwalaan ka namin. Tumawa si Elena, isang tawang walang kagalakan. Ang tiwala ay para sa mamangmang. At kayong mga tagalungsot, napakadali ninyong malinlang. Isang kwentong relief goods, isang pagkaing bagyo na pinalakas na aking ina, at isang maliit na sabotahe sa barko. At heto na kayo, handa ng ihain. Inamin niya ang lahat ng walang pag-alinlangan. Ang kanyang mata ay naglalaro sa tuwa habang pinapanot ang kanilang reaksyon. Matagal na naming ginagawa ito, sabat ni Ina Rosa. Ang kanyang boses ay kasing tanda at kasing tuyo ng mabuto sa kanilang paligid. Ang islang ito ay aming pamana. Dito kami kumukuha ng aming pagkain. Bawat ilang taon, kailangan namin ng mabago. Tumingin siya kay Lolo Mateo. At laging may mga pakialamerong tulad mo, mamanggagamot na nag-akalang kaya nilang pigilan ang gutom ng aming lahi. Marami na akong napatay na katulad mo. Hindi kayo magtatagumpay. Sagot ni Lolo Mateo. Ang kanyang boses ay mahinang ngunit matatak. Ang kasamaan ay laging may katapusan. Ngumisi lamang si Ina Rosa. Lumapit siya kay Marco, na nagsisimula ng magising. At ang katapusan ay magsisimula sa kanya. Sabi ngang matandang aswang, habang ang kanyang nga kuko ay dahan-dahang humahaba, nagiging itim at matutulis na parang nga patalim. Ito na ang katapusan. Nakita ni Leo ang takot sa mga mata ni Carlos. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Lolo Mateo. Ngunit pareho silang walang magawa. Sila ay matupa na naghihintay na katayin. Itinaas ni Ina Rosa ang kanyang kamay na may mahabang kuko, handa ng isaksak sa dibdib ni Marco. Ngunit bago pa man bumaba ang kanyang kamay, isang malakas na pakbasak ang narinig mula sa itaas. Isang bintana sa kubo ang nabasak. At mula sa butas na iyon, isang botelya ang inihagis pababa. Ito ay bumaksak malapit kay Ina Rosa at sumabog. Ang laman nito, ang maitim na langis na nakita ni Leo sa sako, ay kumalat at tumikit sa balat ng matandang aswang. At sa isang iglap, si Ina Rosa ay nagliyab
sa isang apoy na kulay berde. Ang kanyang sigaw ay hindi makatao, isang sigaw na matining sakit at galit na yumanik sa buong silong. Kasabay nito, ang pinto sa itaas ay sinipa ng malakas. Ngayon na, isang pamilyar na boses ang sumigaw. Si Isabel! Sa likod niya ay ang tatlo pang natitirang tripulante. Ang kanilang mamuha ay puno ng takot ngunit may determinasyon. Hawak ang mapunyal na pilak at mga lalagyan ng asin. Ang gayuma ay nawalan ng bisa. Ang kanilang pag-asa ay bumalik. Ang biglang pag-atake ay nagdulot ng kaguluhan. Mabilis na kumilos si Isabel. Tumakbo siya patungo kina Leo at Carlos at pinutol ang kanilang magapos gamit ang isang punyal. Ang manananggal na si Elena, nagalit sa nangyari sa kanyang ina ay lumipat patungo kay Isabel. Ngunit si Leo, na malaya na ngayon, ay humarang sa kanya. Ako ang harapin mo, traidor. Sigaw niya. Ang labanan para sa kanilang buhay ay nagsimula na. Ang silong ay naging isang impyerno nga sigawan, pagaspas ng pakpak, at tunong ng nag-umpugang laman at metal. Si Leo at Carlos, na makatuwang ngayon, ay buwang tapang na hinarap si Elena. Ang manananggal ay mabilis at malakas. Ngunit ang dalawa ay puno ng galit at determinasyon. Ang kanilang bawat atake ay may kasamang bigat ng pagtataksil na kanilang naranasan. Samantala, si Ina Rosa, na nasusunok pa rin sa berdeng apoy, ay nakwawala. Sinusubukan niyang patayin ang apoy sa pamamagitan ng pagpagulong sa lupa. Si Isabel at ang iba pang tripulante ay matapang na naghahagis ng asin sa kanya, na lalong nagpapahina sa matandang aswang. Si Lolo Mateo na pinalaya na ni Marco na ngayon ay gising na at nakabawi na sa pagkabigla, ay kinuha ang buntot pagi. Tumabi kayo, sigaw niya. At sa isang malakas na hagupit, ipinalo niya ang latigo sa nasusuno na si Ina Rosa. Ang bawat palo ay nagiwan ng malalim, nasukat at naglabas na itim na usok. Ang labanan ay marahas at madugo. Ang espasyo ay masikip, at ang bawat isa ay nasa panganib. Nasugatan si Carlos sa braso nga matutulis na kuko ni Elena. Si Leo ay tinamaan ng malakas na sipa sa dibdib, ngunit hindi sila sumuko. Nakita ni Leo ang isang pagkakataon. Habang abala si Elena sa pakikipaglaban kay Carlos, sinaksak niya ang punyal na pilak sa isa sa mapakpak nito. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa manananggal. Ito ay nawalan ng balanse sa hangin at bumaksak sa lupa. Ngunit hindi pa ito tapos. Kahit na may isang pakpak na lamang, ito ay nanatiling mapanganib. Gumapang ito patungo sa kanila. Ang mamata nito ay puno ng pagkamuhi. Sa kabilang panik, si Ina Rosa ay nanghihina na. Ang pinaksamang epektong ng banal langis, asin, at ng buntot pagi ay unti-unti nang tumatalo sa kanya. Sa isang huling desperadong kilos, ibinuka niya ang kanyang bibig at isang mahabang dila na parang latigo ang lumabas mula rito patungo kay Lolo Mateo. Ngunit si Marco ay mabilis. Itinulak niya ang matanda at siya ang tinamaan ng dila sa balikat. Ang labanan ay nasa kasukdulan. Ang mabayani ay sugatan at pagod. Ang mahalimaw ay nasaktan ngunit nananatiling nakamamatay. Ang silong ay naging isang arena ng buhay at kamatayan, at sa ilalim ng luma at isinumpang kubo na iyon, ang huling kabanata ng kanilang kaligtasan ay isusulat sa dugo. Ang dila ni Ina Rosa ay nakapulupo sa balikat ni Marco na parang isang makamanda na ahas. Ngunit ang sakripisyong ng binata ay nabigay ng pagkakataon na kailangan ni Lolo Mateo. Sa pakaabalangang matandang aswang, buong lakas na inihagupit ng manggagamot ang buntot pagi sa katawan nito ng paulit-ulit. Bawat palo ay nag-iiwan ng nakbabagang marka at nakpapakawala ng itim na usok. Sumisigaw si Ina Rosa, hindi na sa galit, kundi sa purong sakit. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unti nang naubos. Sa isang huling, desperadong pag-atake, sinubukan niyang muling saksakin si Lolo Mateo gamit ang kanyang makuko, ngunit ang matanda ay handa na. Sinalubong niya itong isang punyal na pilak at itinarak ng diretso sa pusong nakaapoy na halimaw. Isang matinis na sigaw, ang kumawala kay Ina Rosa, isang sigaw na yumanik sa pundasyon ng kubo, bago ang katawan nito ay tuluyang naging abo, at tinangay ng hangin salop ng madilim na silong. Sa kabilang banda, ang laban kina Leo at Carlos laban kay Elena ay nasa kasukdulan. Sa pakawalan ng kanyang ina, si Elena ay naging mas mabangis, isang ipo-ipo ng galit at kalupitan, ngunit ang kanyang pagiging padalos-dalos
ay naging kahinaan niya. Nakita ni Leo ang isang buta sa kanyang mata Carlos! Ngayon na, sigaw niya. Inihagis ni Leo ang isang dako ng asin sa mukha ni Elena na pasamantalang bumulag dito. Sa sandaling iyon, sumugot si Carlos. Ang kanyang mukha ay isang maskarang pihati para sa mga nawalang kasama at nanggalit para sa pagtataksil na kanyang naranasan. Isinaksak niya ang kanyang punyal na pilak sa dibdib ng manananggal ng buong lakas. Ang mamata ni Elena ay nalaki sa pagkagulat. Ang kanyang anyong halimo ay unti-unting naglaho. At ang bumaksak sa sahig ay ang katawan ng babaeng dati nilang kasamahan. Mula sa kanyang malabi, isang huling salita ang lumabas, isang bulong, salamat, at pagkatapos ay wala na. Ang katahimikan na bumalot sa silong pagkatapos ng laban ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang manatitirang survivor, sugatan, pagod at duguan ay tumingin lamang sa isa't isa. Tapos na, nagtagumpay sila. Ngunit ang halaga ng kanilang tagumpay ay nakaukit sa mga alaala ng kanilang makasamahang hindi na makakabalik. Dahan-dahan silang umakyat mula sa madugong silong, papalayo sa puntot ng maginang aswang, at lumabas sa malamig na hangin ng gabi. Tinulungan nila ang bawat isa na gamutin ang kanilang masugat. Si Marco, bagamat may malaking pasa sa balikat, ay ligtas sa wakas. Nang ang lahat ay medyo nakabawi na, sila ay naktipon sa harap ng kubo, sa ilalim ng mabituin, at lahat ng mamata ay napunta kay Lolo Mateo, naghihintay ng masagot. Ang matanda ay huminga ng malalim. Patawarin ninyo ako sa aking alihim, simulan niya. Ako si Mateo, at ako ang nagmamay-aring barkong perlas ng dagat at ng buong kumpanyang nagpapatakbo nito. Isang kolektibong pakabigla ang dumaan sa grupo. Ang gusgusing matanda na kanilang hinusgahan at itinali ay isa palang mayamang tao. Matagal ko nang nararamdaman ang isang sinaunang kasamaan sa rehiyong ito, patuloy niya. Ang relief mission ay isang pagkakataon para sa akin upang mag-imbestiga ng hindi napapansin. Ngunit hindi ko akalain na ang kasamaan ay kasama na pala natin sa barko. Pagkatapos ay tumingin siya kay Carlos, na hanggang ngayon ay tahimik lamang, at may isa pa akong dahilan kung bakit ako naririto. Lumapit siya sa binata. Matagal na kitang hindi nakikita. Apo, si Carlos ay natulala. Apo, paanong? Ang iyong ina, ang aking anak, ay pinili ang isang simpleng buhay. Malayo sa akin, paliwanag ni Lolo Mateo. Ang kanyang mata ay punong pagsisisi. Hindi ko na kayo nasubaybayan. Ngunit nang malaman kong ikaw ay kasama sa biyaheng ito, alam kong kailangan kong sumama upang protektahan ang huling pamilya na natitira sa akin. Ang pagamin ay nagdalang mga luha sa mga mata ni Carlos. Mga luhang pagkalito, galit at sa huli ng pagunawa. Sa gitna ng trahedya, muli niyang natakpuan ang isang pamilya na hindi niya alam na mayroon siya. Niyakap niya ang kanyang lolo. Isang yakap na naksara sa mga taon ng pagkakawalay. Habang ang araw ay nagsisimulang sumikat na nagbibigay ng ginintuang kulay sa kalangitan, isang bagong tunok ang kanilang narinig. Isang tunok na hindi galing sa gubat o sa dagat. Isang papalakas na tunog ng pumupuga na elisi. Isang helikopter. Dumating na ang tulong. Ang kanilang nga sigang kagalakan ay umalingaw sa buong isla. Isang tunog ng purong ginhawa at pasasalamat. Ang rescue team ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Isang grupo nga sugatang survivor sa isang islang wala sa kanilang mapa. Maraming tanong ang ibinato sa kanila. Ngunit paano nila ipapaliwanag ang katotohanan? Aswang? Manananggal? Isang matandang manggagamot na nakpanggap na pulubi? Habang sila ay tinataas sa ere? Papalayo sa islang naging kanilang impyerno? Si Kapitan Leo ay tumingin sa ibaba. Ang gubat ay tila isang ordinaryong luntiang lugar na lamang mula sa itaas, ngunit alam niya ang katotohanan. Alam niya ang sikretong itinatago ng mapunong iyon, ang dugong pumatak sa lupa nito. Nakauwi sila ng ligtas sa kanilang pamilya. Ang kanilang kwento ay naging isang alamat sa kanilang bayan, isang kwento ng kaligtasan na isinalaysay ng may paganga. Ngunit ang detalye ng kanilang laban ay madalas na isinasantabi bilang bunga lamang ng trauma at pakahibang. Ngunit para kay Kapitan Leo at sa mga nakaligtas, ang alaala ay mananatiling malinaw. Bawat gabi, sa kanyang pagtulog, minsan ay muli niyang naririnig ang pagaspas ng mapakpak,
Ito ay isang paalala na ang mundo ay mas malawak at mas madilim kaysa sa ating inaakala. Isang paalala na ang nga halimaw ay totoo. At kung minsan sila ay naglalakbay kasama natin, nakangiti, nag-alok ng tulong, bago ipakita ang kanilang tunay na anyo sa pagbabangang dilim.